So ayan, ito Trans45 ha. So ayan, may kasama po siya laging ano, lagi siya may kasamang customer sa Trans45. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So walang ano, scheduled booking, tapos isang immediate lang yung ano. So Valenzuela to Quezon City. Ayan. So ayan yung booking ng ano, ng Trans45 ngayong alas 11. So lipat tayo sa ano, sa bali wala lang yung booking niya. So lalayo pa niya, diba? Ayan o, 6 kilometers, 7 kilometers, 11, 8, 23. So may papasok na malalayo talaga. So 23, so 27, 41. So ganyang kalalayo yung ano, yung ganyang kalalayo yung binibili Trans45. So tingnan natin ha. Ayan, Valenzuela 7 kilometers, Quezon City 11. So meron pa siyang 27 kilometers. So ganyan yung book. Ayan yung ano niya, doon sa Cavite. So ayan yung mga fare niya. So kukunti lang talaga. So punta tayo sa ano, sa Lalamove. Exit tayo dyan, punta tayo sa Lalamove. So ayan yung Lalamove. So ayan, 1,000 to Caloocan to Malvar, 3 kilometers siya. So tignan natin ha. So ayan, marami siyang booking. 7 kilometers, 9 kilometers. Ayan, marami siyang booking. Super dami ng booking. Ayan, halos hindi matapos-tapos. Sobrang haba ng booking niya. So ayan hanggang ano, Kawayan. So 15 kilometers yung pinakamalayong binabato sa atin. So sa ngayon. So ayan, marami siyang booking. Sawa. So Pasig. So ayan, so ayan, 1,000 to papuntang Malvar. So ilang kilometers? 82 kilometers yung 1,000 to. So naka-saver ata yan. Regular siya. Okay, ito naman Santa Rosa lang, Antipolo Santa Rosa. So halos 60 kilometers lang siya. So ayan, 1-1 siya. So ayan yung pagkakaiba nila. So kung ikaw si driver, anong kung pipiliin mo, yung Trans45 o Lalamove? So nakita nyo naman yung pagkakaiba, diba? So yan. So diba? So napakaraming booking niya. Yan. Okay, may abono pa. Yan, 6,000 abono daw. So yan yung ano, ayan yung mga booking niya. Marami naman siya. 500, ito mo 174, diba? 200. So kung makikita nyo, talagang meron talagang maliliit na booking. So ikaw ba naman gaganahan ka pang kumuha niyan kung ganyan kalaki yung, ay ganyan lamang kaliliit yung booking, diba? So magsasing-sing ka lang ng oras niyan eh. So ayan, Caloocan to Tanay meron naman, pero ang layo nun by sa Taytay. So L3 po sana, ayan nakikita naman natin. So ayan yung sinabi ko sa inyo kanina na L3. So ayan, nako, napakaraming booking kasi nga hindi nga pagtsatsaga ng driver yan. Kung halimbawa ikaw ay driver ng Lalamove, so yan abono. So scam yan, scam. Yan, ilapit pa natin. So 200 Mandaluyong. So yan, 200 pesos, di ba? Yan sinasabi ko, sobrang liit. Kung titignan mo yan, wala yang ano, wala yang base fare. So ayan, may mga ano rin sila. So tignan natin dito. Ayan, dami niyang booking, di ba? So ang dami ng booking niya Lalamove. So ito, tignan natin ha. Ayan sinasabi ko sa inyo, wala siyang base per delivery per na kagad yan. So megit ano yan, 10 kilometers siya, 218 lang yung mapupunta sa iyo dyan. So good luck sa kukuha niyan, magagaganyan. So yan,
Yan, di ba? So sana po na nagkaroon po kayo ng idea kung gaano po kahirap kumita ngayon sa bilang lalamove driver, at saka kung marami pa ba ang mga driver na kumukuha so sa mga ganyang ano. So yan po, balik na po sa talagang paiyakan sa delivery driver sa lalamove. So maraming salamat, at sana po magkaroon po kayo ng idea, at doon pa naman po sa mga customer natin na mga nagbubook sa mga nagbubook sa lalamove, sana po konting consideration naman po, na sana po magbigay na lang po na tayo ng tip kung halimbawa po talagang ganon, kasi marami namang driver na hindi talaga pwede makaalis sa pagiging lalamove driver, kasi nga may mga hinuhulugan sila, kaya kahit maliliit pinapatos na rin. So ayan yung mga dapat natin i-consider bilang isang mga lalamove driver at saka customer. So maraming salamat po sa nanonood. Sana po i-follow na rin po yung aking Kuya Manny channel. So subscribe po kayo, at saka sana po ay mag-comment po kayo dun sa baba para ma-shoutout ko po kayo kapag nagkaroon na po tayo ng shoutout ko po kayo, para po comment po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo sa next vlog po. So maraming salamat po, and ingat po sa ating lahat, at maraming salamat po, and Happy New Year po sa ating lahat. Thank you. Okay, good morning po sa ating mga kapaps, mga ka-customer. So sa araw na to, sa video na to, titignan natin kung gaano ba karami yung booking ni Lalamove. Napakaraming booking niya, kaso nga lang maliliit. At saka isa pa, meron po tayong apila kay Lalamove. Sana po wag naman yung tanggalin ng base fare yung mga maliliit na booking. So sa totoo lang, pag inalis niyo po yung base fare sa maliliit na booking, wala po talagang tatanggap dyan sa mga booking na maliliit na yan, kasi mas maliit pa sa tricycle driver yung base, ang mga fare niya. So ayan po, sa totoo lang napakahirap po bilang isang Lalamove driver, at saka hindi ko maisip kung bakit yung tinanggal yung base fare. So please lang po explain bakit po tinanggal yung base fare. Maliit na nga, tapos natanggalan pa yun ng base fare. Ano to, tricycle o kariton, walang gasolina ang ginagamit. So maraming salamat. At doon naman po sa mga subscriber natin, comment po kayo sa baba para sa susunod na vlog natin magkaroon po tayo ng pagkakataong i-shoutout po kayong lahat. So sana po all may shoutout lahat. So maraming salamat po, and thank you very much. Ingat po sa ating lahat mga paps. Maraming salamat mga ka-customer. Ingat rin po kayo sa ating lahat, at sana po magkaroon po kayo ng idea kung paano po maging isang lalamove driver at isang mga galanting customer. So maraming salamat po. Thank you. Sinabi zebra. So ayan. Tapos ganyan. So ayan, 65 kilometers. So ayan, 65 kilometers is 1,000.
Biyernes ngayon, so tayo ay coding, so hindi tayo makakalabas, so subukan natin mag-vlog, so sagutin natin yung mga tanong. Marami kasi mga tanong kung ano nga ba ang mga kaganapan ngayon sa Lalamove, o gaano na ba kaganda ang kitaan sa Lalamove ngayong January na. So pati doon sa Trans45, okay. So unahin muna natin si Lalamove. So si Lalamove is, ayan, katulad ng inaasahan natin, December lang talaga siya nagpapakitang gilas. So nakita nyo naman yung last vlog ko, last 1 week Friday, nag-vlog tayo tungkol sa kitaan sa Lalamove. So okay naman siya, pwede na siya, makakabuhay siya ng pamilya sa araw ng December. So okay yung kitaan natin. Pero ngayon January na, so balik uli siya sa so ang complaint ko lang talaga kay Lalamove, bakit niya tinatanggal talaga yung base fare. So Diyos ko po, nakakahimatay dun sa sa bakit tinatanggal yung base fare. Ano ba namang pumasok sa ulo ng strategy ni Lalamove? Bakit, biro mo, mayroong mga booking na below 100 pesos, ano to kariton. So ayan po yung natin. So mayroon tayong mga video na may picture tayo at may video rin tayo na tungkol sa kung gaano nga ba kababa yung Lalamove. Oo, napakaraming booking sa Lalamove, super baba naman. So ako naman minsan, pag mababa talaga, hindi talaga kinukuha, di ba, nang wala. Kasi lugi ka lang, nagpapagod lang tayo. So mas maganda pang hindi tayo bumahay pagka gano'n na sobrang baba. So ayan yung yung kaganapan ngayon sa Lalamove. Pero punta natin si Trans45. So si Trans45 ng December, mayroon siyang pa-incentive. So bawat isang biyahe mo is 1,000. May dagdag siya na 1,000. So basta business, ang tawag doon, may BP. So napansin ko rin na may maliliit din siyang booking. Sa totoo lang, halos 10 pesos lang per kilometer sa 300 kilograms dito kay Trans45. Unlike dito kay Lalamove is 20 pesos per kilometers. Pero wala naman siyang base fare. Hindi katulad doon sa kay Trans45. May magaganda siyang booking, pero bihira lang yung magandang booking niya. So bihira lang talaga. So piliin pa, at saka medyo malayo po talaga yung yung pick up ni Trans45. So nasabi ko naman sa inyo ng mga nakaraan booking ko na kung aking sa 300 kilograms, papansin natin na halos mga 1/4 lang yung ang dami ng booking ni Trans45 sa 300 kilograms kumpara natin sa Lalamove. So sa Lalamove marami talagang booking. So kaso nga lang, nitong January na, so paiyakan na talaga, wala na talaga siyang base fare, walang surcharge. Kadalasan lang yung delivery fare lang. So ayun yung, kung halimbawa 300 kilograms is 20 pesos per 300 kilograms 20 pesos per kilometers. And then kung halimbawa 200 kilograms naman category ka is 18 pesos per kilometer. So ayun lang ang charge. So halimbawa tumakbo ka ng 10 kilometers, 200 pesos lang yun. So imagine mo, 200 pesos lang sa 10 kilometers. Kung halimbawa 200 kilograms naman yung iyong category is 180 pesos lamang yun. So ayan yung yung actual na nangyayari doon sa computation ni Lalamove. So kung halimbawa kayo ay kukuha ng mga booking na walang base fare, ganyan ang mangyayari sa inyo. Tumakbo ka ng 20 kilometers para makakuha ka ng 200 pesos. So di ba, ang saya-saya. Dati kasi yung 10 kilometers na yan, minsan nung December is mga 1,000 na yan, 1,000, mga 900, 800, ganyan yung pagkakaiba nila. So sana maintindihan nyo na ganyan talaga yung kay kalakaran ngayon sa ating trabaho. So napakahirap para sa mga driver kung halimbawa ito lang yung inaasahan mo. So yan po yung ating So yan lamang po. Maraming salamat po dun sa mga nanonood, at sana po subscribe po tayo, at marami pong salamat sa inyo. At dun sa mga customer naman, sana po huwag niyo pagalitan si mamang driver kapag nag-double book, kasi alam niyo naman na napaka-konti po talaga ng delivery fare ngayon ni
delivery services, di ba? So sana maintindihan niyo po na kailangan po namin talagang kumita, at yan lamang po, maraming salamat, at sana po ingat po sa inyong mga driver at sa ating mga customer. Maraming salamat din po, and thank you very much, and see you soon on next vlog, and thank you po, thank you.